Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Palang umaga po sa bawat isa. Ito po ang iyong kapatid, Reverita A. Bautista ng CRC Maine. Samahan niyo po kaming muli sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon ng salita ng Diyos. At ang mensaheng pong ating pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Joshua chapter 12 verse 19 na may pabanggit pong the King of Madon and Hatzor. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa opportunity na mapagbulayan muli ang iyong salita. Kami po ay sama-samang dumudulog sa iyo upang magabayan at patubayan ng iyong Santong Espiritu. Basbasan mo po lahat ng bahagi ng iyong gawain ngayong umaga at makita at malaman namin ang iyong kalooban. Maraming salamat po sa paggamit mo sa iyong lingkod. Thank you po, Holy Spirit, sa paggabay mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So, bigyan mo po na natin ng background yung dalawang hari ng Madon at ng Hatzor. So, itong sa Madon, ang hari dito ay si Jobab sa ibang translation. Siya ang nagre-represent ng pag-oppose or paglaban sa kalooban ng Diyos. Kasi nung ang mga Israelites ay nakita nilang nagtagumpay, narinig nila na nagtagumpay ang mga Israelites sa South, dito ngayon nakipag-alyansa siya sa mga Northern Kings. Yung mga Canaanite Kings ay nakipag-alyansa siya. Ganon din naman sa King of Hazor. Si Jabin ang hari dito at siya ay naghari nung panahon ni Deborah. Powerful ito at malaking tinik ito sa mga Israelites upang makonquer ang Canaan. At siya rin ay nagsisimbolize ng isang matinding oposisyon ng forces siya. Kaalyansa din niya yung mga Northern Kings upang labanan ang leadership ni Joshua at ng Israel. Parehong magaling ito, parehong powerful, strong ang dalawang king na ito. Ngunit ang kalaban nila ay si Joshua na sinasamahan ng Diyos. Ngayon po may tatlong bagay tayong pagbulayan. Na number 1, God promised to Joshua were fulfilled. Natupad yung pangako ng Diyos na ibibigay kay Joshua ang mga kalaban niya. At dito makikita natin na walang laban na hindi nagtagumpay si Joshua dahil sinamahan siya ng Diyos. Pangalawa, binigyan siya ng assurance ng Panginoon na magtatagumpay siya dun sa dalawang hari na yun. Bali 31 lahat yung nilabanan ni Joshua, pero itong dalawang hari na ito ay nanalo si Joshua dito. Pangatlo, yung obedience ni Joshua at submission niya sa command ng Panginoon nagdala sa siguradong tagumpay. So dito makikita natin na masunurin si Joshua sa pinag-uutos sa kanya ng Panginoon. So anong naging resulta? Yung Canaan at saka yung mga Canaanite kings sa northern, including yung hari ng Madon, ay natalo. At doon naman sa Hatzor, na-destroy ng apoy, at pinakita doon ang kapangyarihan ng Israel over pagan culture. Yan. At dito ay isang patotoo na ang pagtatagumpay ay nagmumula lamang sa one true God dahil si Yahweh lang ang ating sovereign God. Ngayon sa ating conclusion, pag tayo ibinigyan ng role ng Panginoon or Monday, kagaya ni Joshua, kinakailangan ay sumunod tayo dahil ang Diyos ang sovereign God. Hawak niya yung ultimate authority ng power at ng purpose para sa labanan, para sa pinapagawa niya. Maging ang opposition, hindi yan makakapanaig. Earthly power man yan, anumang plano nila, hindi yan makakapanaig dahil ang laban ay ipinagtatanggol tayo ng Panginoon. So, ang tawag sa atin dito sa mga battle na ating kinakaharap, kailangan muna natin magtiwala at isurrender natin lahat sa Panginoon. Dahil siya ang nakakaalam sa pamamagitan ng pag-surrender, doon naman tayo nililid niya sa victory. Gaya ng pangako niya sa Joshua 23:10, the Lord our God, He who fights for you, at siya ang nag-promise ng ating panalo. Kaya purihin ng Diyos, walang laban na tayo'y matatalo pag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon. Kaya purihin natin ng Diyos pasalamatan sa ating
ating buhay, maging sa mga mensaheng pinagkakaloob niya sa atin. Minsan pa, tayo manalangin sa ating bansa, aming Ama sa langit. Nagkakagulo na po sa bansang Pilipinas at ikaw lamang ang nakababatid ng totoo at kasinungalingan. Hinihiling po namin ng iyong kamay ang patuloy na maghantad ng mga kalikuan at manaig ang katinuan at righteousness. Sabi mo po, mapalad ang bansa na ikaw ang Panginoon at mayroong kapayapaan sa iyo'y nagtitiwala. Kaya ikaw po ang patuloy na mangusap, maghantad ng lahat ng mga kamalian upang dumating ang panahon ng pagsisisi at pagbabalik loob sa iyo ng mga aming mga kababayan, ang mga nasa pamahalaan. Ikaw po ang humipo sa kanila, alisin mo lahat ng kasinungalingan at basbasan mo rin po ang iyong mga anak na patuloy na nananalangin, humihingi ng gabay para sa aming bansang ito. Pangako mo yan na kung kami ay magpapakumbaba. My people who are called by my name shall humble themselves and pray and turn from their wicked ways. That's the time, Lord, na pakikinggan mo ang aming mga panalangin. Kaya maraming salamat po. Sidlan mo ng panalangin ng bawat isang mga anak mo upang ipanalangin ang aming bansa nang hindi manaig ang kasamaan. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga pangako sa amin at ang salita mo, Panginoon Jesus, na siyang nagbibigay aliw sa kabila ng kaguluhan. At salamat po sa pagsama ng iyong Santong Espiritu sa bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much po sa bawat isa. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos. Samahan mo kami muli bukas. At kayo po ay inaanyayahan din namin na ibahagi ang ating mga salita ng Diyos na natututunan natin dito upang sila man ay mapagpala. God bless everyone and see you again tomorrow. God bless.